Ayan mga buddy, magandang gabi at grabe mga buddy. Ayan, di ko lang alam kung uulit mga buddy. Grabe kalabog dun sa gate. Di ko alam kung sino, pero ang hula ko mga buddy, si Nanay G na yan. Antayin lang natin kung kakalabugin niyo ulit yung gate. Grabe, kanina lakas ang kalabog niya. So, puntahan natin mga buddy, baka masira yung gate natin. Ginawa kasi ni Kuya Rindy, mali. Pasok ka. Oh, mali. Wala, ito ka. Mali ang ginawa niya eh. Di ba, pinapunta niya sa Tarlac Sigar. Kaya nga pumunta sa amin. Nagulat nga kami, biglang pumunta. Masama ang pakiramdam ko ngayon, biglang sinama si Dar. Gusto ko sumama eh. Ganyan siya oh. Pag gusto kong sumama, hindi nga ako sumama. Kaya nga mali ang gawin niya. Bakit ganyan ang ginagawa niya? Asan na ba nakatira sila ko, Renji? Yun nga, sinabay pa. Lumipat sila ng bahay. Tapos sa kanya, inano si Dar doon. Alam niyo kung saan siya nakatira? Kasi hindi ko na alam kung saan nakatira eh. Banda dito daw, phase 7C daw. Napuntahan niyo na? Alam niyo ang bahay niya? Lapit lang. Nakausap niyo na siya? Sinabi ko na rin kay Dario. Ngayon nga ito si Renji. Yun nga ang bakit ginawa niya yung ano yun. Pero nung pumunta kayo dito, pumunta kayo kay Kuya Renji, kinausap niyo siya? Hindi ko nga maano-ano, lumipat. Ay, hindi mo na rin alam bahay niya. Ang dapat kasi yung ginawa niya, binalik niya na si Dar. Ano ba usapan niyo? Gano'ng katagal? Paano kasi parang nagmamadali kasi rin siya. Nung umalis? Bigla na lang niya sinama si Dar. Naligo nga lang si Dar, sinama na. Ako naman, kahit ano ko, kaya ko pa naman, kahit isama niya ako, kaya ko pa. Anong sinakyan nila? Motor. Nagmotor lang sila? Maano nga kami, sabi, pinakontra ko na nga namin, pati si Emily, sinasabihan si Dar na malayo yun. Bakit naman ginaganyan niya yung anak ko? Parang nanloloko siya nung ginagawa. Hindi pa kayo nag-usap mula noon? Oo! Parang tinatarantado niya na akong ginagawa niya eh. Dapat bumabalik siya doon para paliwanan niya, ganito ganyan. Wala man lang eh. Hindi na siya bumalik sa inyo? Hindi ko na rin kasi alam kung siya na... Ang nakichat ko nga si Ate Amor. Ngayon, nakikichat lang nga ako. Gawa na wala nga akong cellphone, di ba? Nakikipag-chat ako kay Emily. Tapos, nagkasakit naman yung nanay ni Emily. Doon naman kay Ate Beth, sa kapitbahay niya. Akong nahihirapan. Gawa nang wala naman akong kapera-pera palagi rin doon. Pero nakakausap niyo si Jan? Oo, ngayon nga hindi ko nakakausap. Gawa nang nakikialam yung asawa ni Ate Beth. Yung ano naman ni Emily, yung inaan yung cellphone, gawa ng hospital yung nanay niya. Kaya nga nagkaroon nga ng problema. Kailan niyo huling nakausap si Jan? Mga ano lang, yung 2 araw lang naman lumipas. Kamusta daw siya doon? Sabi naman niya okay, kaya lang, sabi nga ng mga to, pinapauwi na sa birthday ko, February 17. Ngayon, February gusto ko 17, mapuntahan. birthday mo? Oo. Sabi nila uuwi, gusto ko napuntahan doon. Gawa nang may problema yun eh. Mahina katawan nun eh, pinapaglaba dun eh. Mamaya, magkasakit ng ano yun. Baka Mahina umuwi katawan. sila ng 17. Hindi na sigurado, mahina katawan kasi ni Dar. Pinapaglaba dun, hindi alam ni Ate Amor. Sinong naglalaba? Pinaglaba nga dun, hindi alam si Dar, hindi ko pinapaglaba yun. Hindi ba kagamit niya yung nilalabahan niya? Hindi nga nila alam na mahina ang katawan niya. Kaya nga sa akin, hindi ko pinapaglaba yun eh. Kasi yun, yung baby yun, nakasakit na talaga, nakakumbulsyon na yun. Pero nung nakausap Hindi pa niyo, nila okay alam. naman siya. Ano sabi niya sa'yo? Maglalaba pa nga lang. Ako nga hininga ng 100 eh. Dati nga, hindi pa kami nagkakaliwanagan kung humihingi siya. May nabanggit kasi siyang 100. Sabi ko, papakapusapan ko sana si Ate Amor na baka pwede niya ipaglaba si Dar. Hindi ko naman ito na nga, hindi ko na nga nasabi. Baka ang nilalaban ni Jan, yung damit niya lang. Siyempre, nakakaya naman na ipalaba pa yun sa... Hindi nga, Iba. hindi na, kahit damit niya lang. Hindi Oo. nga naglalaba sa amin, bihira. Kasi, noong pumunta ka dito na nasa Pangasinan kami, di umuwi kami. Tinawagan ko si Jan. Hindi naman kasi ang punto ko kasi dyan, hindi dapat ginawa ni Renji yun. Dapat binalik niya na. Kasi... Ilang linggo na oh. Kasi sa vlog, okay naman kayo. Pumayag ka daw, sabi. Hindi na nga namin ngayon nakaka-chat gawa ng, ewan ko sa kanila eh, maarte yung mga yan, din yung kapitbahay namin eh. Pero alam ko na, may nakikialam din na barangay. Yung kapitbahay pa kasi nila, inaangkin nga rin yung lupa doon. Kaya nga sila parang nag-aagaw. Lupa na yung sa bahay nyo? Hindi mo alam kung sino may-ari doon, kung kapitbahay nila, ganyan. Doon sa tinayuan ng bahay nyo? Oo, hindi naman sila may-ari.
may-ari nun eh, dito banda oh. Pero di naman kayo pinapaalis. Nagpaparinig nga eh, pinapagalitan nga kami. Kaya nga naiinis na ako, pati si Jack pinapagalitan, ako pinapagalitan. Eh akong naano kasi, sabi, di ba ikaw, bawa, bago ka sa isang lugar, siyempre ikaw inaano. Kaya nga ako, nagtiis lang. Pero kamusta yung bahay niyo dun? Okay pa, hindi naman nasira. Ako nga, lagi nila akong pinapaglinis dun. Inaway ko na nga sila ngayon. Kasi nga, pinapaglinis ako inuutosan ako maglinis, maghapon. Gawa nga si Emily. Para kasi rin nilang inuuto, naglaba naman si Emily. Ako nga, pinapaglaba rin ni Emily. Siyempre nakikisama ako, di ba? Pero napapagod na rin ako. Saan ka natutulog? Ikaw doon mag-isa? Ganun na lang. Ikaw mag-isa doon? Pa rin. Pinipilit ko matulog doon. Paano pagkain mo? Nagluluto ka din? Nagluluto ako ang ano doon, ginugutom nila ako. Nagluluto sila pag tanghali, lagi nila akong hindi pinapakain. Bihira lang akong pakainin. Bakit? Kaya nga, ganun ugali nila. Kala mo ba maganda ugali? Hindi kayo nagluluto sa'yo? Ikaw? Wala lang, lagi nga lang lakay mo yung ulam ko, lakay may itlog. Ako nagtitiis lang. Bakit hindi ka nagpupunta dito sa akin? Wala ka nga lagi. Noon lang pumunta ka na wala ka. Ngayon, nandito man ako lagi. Wala yun. Hindi ko na maalam kung nandiyan ka Hindi, nung pumunta ka, wala ako talaga noon. Pamangkin mo lang. Oo, siya lang nandito. Pero nakarang araw, mga nandito man ako, di ka man pupunta dito. May pagkain ka sana. Wala talaga, nagkala ko, wala. Malay mo, natagalan ka dun. Ako ba? Hindi. Wala ba ako? Pag pupunta ka dito, pag wala kang pagkain, naintindihan ko naman yun kasi wala kang kasama. Kasi syempre si Jan, intindihan mo na nagtatrabaho siya. Nagpapadala ba si Jan? Hindi na. Pero dati. 100, nakapadala siya sa Di ba? Kasi ang sahod siguro doon baka buwanan o kayo. Inaalala ko nga ang katawan niya. Bakit parang ko, pinipilit nilang magtrabaho ang bata. Kung hindi naman kaya ng... Katulad na lang dati, di ba nag-aaral siya? Sumakit ang ulo niya. Wala sa ICRNG napacheck up niya ba? Wala naman. Dati, binigyan sila ng mga sakong bigas doon, 3, 4 na sako. Wala pa namang isang wala pang kalahating sako na punta sa amin. Kaya ako, sa isip ko, pagkadamo to si Kuya Randy. Tapos, inanawan pa siya ni Kuya Teting na mainit sila. Pero siya, Hindi ko na rin kasi nakakausap si Kuya Renji naglilihim siya sa akin na... Mula nung nagkita-kita tayo sa parking, hindi na rin kami nagkita. Kasi lumipat daw sila. Yan nga ang ko. May sinabi na ako sa kanya, kala ko okay na, naintindihan niya na. Bigla siyang umanin na yun. Kahit na ako may sakit ako na ganyan. Tapos di niya binabalik si Dar. Pero alam sinabi sa'yo na magtatrabaho si Kuya Jan doon. Madalian nga lang. Hindi, bago. Tingnan ko na Hindi niya Kasi sinabi na magtatrabaho? Kami. Yun ang ambala ko, pinaliwanag ko na rin kay Dar. Sabi ko, Dar, alis na tayo dito. Total, di rin naman nila tayo pinapakain ng maayos. Nag-iigib-igib pa kami. Huwag ka nga alis. Naglalaba-laba pa kami, nagpapagod kami. Dapat sa amin, di rin kami nagugutom din, napapagod din naman kami. Kaya nagtrabaho nga si Kuya Jan Maya, lalo yung hospital, di lalo na. Paano yun? Dapat kasi, bago niya doon, pina-check up man. Gusto kasi siya ipa-check up yung, di mo alam, nung nasa kalsada kami natutulog, pinukyan dito malakas, nagsuka nga. Gusto niya tawagan natin? Gusto ko siya ipa-check up. Ngayon ito si Renji, ang ko. Parang yung kilos niya, ang maling nagmamadali. Tawagan natin si Kuya Renji ngayon. Ay, Kuya Renji, si Kuya Jan. Kasapin mo. Kaya mo. Ha? Bigyan mo ko pang load. Bigyan mo ko pang load. Ayoko na. Ayoko. 17, pumunta na siya, pinapauwi na siya dito. Kasi, total, di rin naman daw ako makatrabaho siguro. Paano siya makakauwi So, nga? kasi nila, magtrabaho rin ako. Hindi, tawagan natin tapos ikaw magsabi sa kanya. Ano sasabihin ko? Sabi mo umuwi. Oo nga, umuwi O, tawagan natin. Wala sa ayos kasi, Tawagan natin na ngayon. Para makausap mo. Ewan ko sa'yo, tawagan mo. O, sige. Para at least yung sinasabi mo sa akin, sa kanya sabihin. Kasi ayoko maging dyan kasi hindi ko, wala naman akong alam na pagpunta doon. Hindi naman ako nagdala doon. Diba? Hindi ko rin alam kung saan yun. Kaya kita na, rin, nasasama din. Diba? Alam mo, diba nagkita tayo doon sa may... Parking. Doon sa parking. Kinausap ko na, bago yun, nakausap ko na si Kuya Renji na aalis na kami. Ay, di ko Kaya nga naman ikaw, alam yun.
Hindi mo nga alam, pero nasabi ko sa kanya yun. Bago Tsaka ba't kayo alis? May bahay na kayo, bahay nyo yun. Kaya nga nagtrabaho si Kuya dyan para may pagkain kayo. Iba kasi mga ugali. Ibang ugali, mahirap mo, nahihirapan ako. Nagbubulihan eh. Ngayon na, kung sakaling umuwi si Kuya dyan, anong mangyayari ulit sa inyo? Anong gagawin nyo dito? Anong plano mo? Papalik. Babalik sa... Kailangan, makadalaw ako doon. Saan? Bakit ayaw nila ako dalawin sa ano? Kaanohan niyang kalukuhan yung ginagawa nila. Saan? Sa Tarlac? Oo. Hindi naman. Sila, nakailang punta na dyan. Tapos ako, ano? Kausapin mo na lang. Tawagan ko, kausapin mo. Sabihin mo gusto mo pumunta doon. Oo. Oh, mali mo, sunduin ka. Oh. Saka hindi lang yung ano, yung bago pumunta dito si Dar. Kasi sa usapan na yan, nagkakalabuan na nga eh. Mamaya, pupunta o. Katulad niyan, minsan kasi si Ate Amor, Oh. nahalata ko. Ito si Ate Amor. Mapapanood ka ni Ate Amor. Ayaw niya pumunta dyan sa ano. Malay mo, pinipilit din niya rin. Sabi niya, sa susunod na punta ko dito, dinadala na ako ng pulis. Parang, naano ko na, parang masama ang loob. Siguro napapagod din yung biyahe, ganun. Oo, Parang hindi. Kasi ano yun eh. Dinala, kinuha dun si Kuya dyan para makapaghanap buhay siya. Ano ko lang na ha, para at least kaysa sa nangangalakal kayo dito, nangangalakal siya. Doon na lang kasi Ang komunikasyon nga, mahirap. mahirap. Eh pag gusto mong tumawag, makausap sila, punta ka sa akin, tawagan Hindi natin. pwede. Gusto ko talaga pumunta doon. Kasi ako na, ano ko sa inyo. Eh paano nga, manawagan ka kay Ate Amor kung paano, sunduin ka niya dito. Oo. O, ganun talaga yung mangyayari. Oo, pumunta na kayo dito talaga sa birthday ko. O kaya ngayon, ngayon na. Kahit ngayon linggo na to. Kasi Kailan ba birthday mo? 17. 17, ano na ngayon? 10. Malapit na yata. O, malapit. Isang linggo. Para maliwanag. Mm. Kasi ako, nahihiya-hiya ako eh. Sabihin ko, nahihiya rin ako pala kay Ate Amor kasi natandaan ko yung sinabi niya noon. O, paano yun eh? Huling punta niya, Na, sinabi niya, susunod na punta ko rito. May dalang pulis. Sasama na ako ng ba't pulis. natatakot Tapos kayo? sinabi ko pa sa kanya, Ate Amor, wala naman kaming bigas. Ay, huwag na kayo kumain. Parang gano'n eh. Ano, joke niya lang Siyempre yun, ako, hay. Kahit na joke, ako sensitive kasi ako eh. Totoo naman na wala kami talagang bigas. Ang masama, yung nagsisinungaling ang tao, huwag kayo magsasalita ng gano'n. Oh. Ikaw kasi, bawa, ano mo ako, maging sympathize sa ano. Eh bakit kasi ikaw hindi ka nagsasabi sa Wala kayong akin? simpatya. Ba't sa akin? Hindi naman kita ginaganyan, ba't ayaw mo magsabi sa akin? Eh, wala ka nga rin dito lagi. Isang araw lang ako nawala. Tapos mula nun, Dati pumunta doon. dati, hindi na kayo pupunta dito. Bakit hindi ka na pumupunta doon? Di siyempre, pag pumunta ka na doon, ayan na, sigurado, andyan na si Kuya. Hindi kasi wala man si Jan doon. Kaya alam ko, nasa bahay ka lang. Mahirap ka tiyempuhan eh. Minsan, wala. Minsan naman, wala ka sa Pangasinan. Meron ka, kung may trabaho ka. Kumain ka na, ngayon. Ay, Saan ka galing ngayon? yun nga. Anong dala mo? Napapagod ako eh. Nag-ano-ano na ako kasi naaano ko, yung kapitbahay nila laging nakatingin. Ano yung dala nyo? Yung kapitbahay nila laging nakatingin. Andito pintuan, may bintana, talagang sinasadya na. Kaya, kasi sikat nga kayo, kaya yun. Nakakaano. Ano yung dala nyo na, estero? Pag ako nakatinda ng ano, Kalakal. uy, Lola. na yan. May aso rin kami dun eh. Hindi ko nga nilalapag na. Namimiss mo na ba si Jan? Alam mo, yung anak ko na yan. Ibaba nyo muna kasi may hirapan kayo. Yung anak ko na yan, ngayon lang yan napahiwalay sa akin. Kasi kahit na ando kami sa kalsada, talagang magkatabi. Pagkaano kami niya matulog. Ilang buwan na kayong hindi nakikita? Isang buwan na? May isang buwan. May isang buwan na ba siya doon? Malapit na. Mag-isang buwan na? Tatlong buwan. Ay, Tatlong- tatlong linggo. 3 linggo. Namimiss mo na nga. Oo, namimiss ko naman. Gusto mo umuwi. Pero pag umuwi siya, pwede ulit siyang bumalik. Iwan ko lang sa kanya. Babalik siya doon pag nakarating din ako doon. Hindi naman ang kondisyon ko. Pag nalaman mo kung saan yun. Nalaman niyo. Bakit gano'n naglilihim kayo? Kasi nga nagtatrabaho siya eh. Oo. Huwag sila maglilihim sa akin. Umupo ka kasi kaya, Nay. Umupo ka dito. Naglilihim kayo sa akin. Kilala niyo na ako. Hindi ako wala akong kakalalang magnanakaw. Ako, naglihim sa'yo. Sila, naglilihim pa sila ng bahay nila. Ako, sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung saan ang bahay ni Kuya Renji kasi Oo, yan din si Kuya Renji. Nag-ano siya? Tinamumalihin mo.
naglipat siya. Kasi, siyempre, kailangan din niyang maghanap buhay. May nagtayo ata ng tindahan niya. Tindahan. Pero ang alam ko, malapit daw sa school. Pero hindi ko alam kung saan eksakto. Nasabi niya lang sa akin, nagbukas sila ng tindahan. Kaya lumipat sila. Kasi malapit sa school, maraming bibili. Kasi doon sa dati nila, di ba, liblib. Alam mo naman, alam mo kasi tayong tao, naghahanap tayo ng katahimikan ng buhay natin. Kaya huwag kayong mag-ano, ako naghahanap ako ng katahimikan eh. Hindi pa ako kontento dyan. Sa bahay na yan. Eh, nagugulan nga ako sa kanila eh. Kasi, hindi ko naman sigurado kung bully sila. Kaya ang problema nga kasi Nay, pag bumalik si Kuya dyan, ano mangyayari? Wala na naman kayong hanap buhay. Kasi nga, nadadamay ako dyan. Nadadamay saan? Si Ate Emily kasi, pumupunta dun sa kapatid niya. Mapapanood ka ni Ate Emily na yun. Ewan ko nga, nagugulan ako katulad ngayon. Tinan mo, ano ko, lagi na lang ako gabi nakakalabas nung pati syempre, nakikisama ko. Hindi, dapat... Dapat wala sa kanila. Andun nga tatay nila eh. Andun ang tatay nila. nandun niya yun. Ayun yung best friend yun, di ba? Yung kaibigan niya yun. Yun yung nagpatira sa inyo. Ang kaibigan ko doon, yung anak nila, si Bibi na nagkasakit, namatay na. Tapos yung tatay nila yung nagpatira sa inyo dun, di ba? Oh. Tapos sila naman, matagal ko na rin Kaibigan niya yan. sa'yo. Dapat kasi may trabaho rin ako na pinagkakaabalahan ko para hindi ako masyado. Kasi pag wala akong trabaho, ma-absorb ako sa kanila. Mahirap kasi na ikaw lang mag-isa magtatrabaho Ma-absorb dito. ako sa kanila, ang daming bata sa kanila. Maaano ako mag-alaga ng bata, malilibang ba ako. Di ako naman kawawa, si Dar kawawa. Si Dar din, wala naman din permanenteng trabaho. Gusto pa nga niya mag-aral. So, ang laki ng problema namin. Kung tutuusin, dalawa lang kami. Pero kung umano ko dyan, dapat magkaroon din ako ng sarili kong buhay. Hindi kawawa kami. Yung trabaho ka din. Gusto tawagan natin si Jan. Kunin ko cellphone ko, tawagan natin. Si Dar nga daw. Ikaw, bahala Wait ka. lang. Gusto lang naman ka. Ate Angela, ka na cellphone ko, pasuyo. Yung tawagan natin si, Kuya Jan. Ano kasi yung ginawa niya. Kasi bago kasi yan, ang nakita ko, nag-usap na kayo, okay naman kayo. Pero yun yung Hindi kami nakita ko okay. Kasi si Jan ang inaano niya, yan ang sinasabi kong binibrainwash niya yung bata sa cellphone eh. Ako naman, di ako nagsi-cellphone eh. Basta sinabihan ko lang si Dar, huwag mo lang kausapin yan. Ewan ko dito kay Dar, bakit mama ko. Ako naman, ganyan, okay na ako ngayon. Saka pinapapunta pa nga ako niya sa Nueva Vizcaya. Nino? Ni Renji. Bakit? Kaya nga. Saan Agenda nga niya yun. Sino pupunta niyo doon? Kaya nga, meron ako, yung asawa kong matanda, may pupuntahan ako sa Nueva Vizcaya. Mahirap kasi yung ginagawa niya. Alam mo, may nagsabi na parang torturing ang ginawa niya. Yung ilalayo mo yung anak mo sa'yo. Parang torturing. Hindi naman, yun, Nay. Parang may pagka-torture yun. Kasi sa communication eh. Pero nagkaroon ng problema, pumayag eh. kayo eh. Hindi ako pumayag. Kasi nga, para akong nangihina noon, nung panahon na yun. Huwag siya magsamantala ng tao. Kasi, di ba Hindi na binigyan naman ka niya ng ibalik eh. binigyan kayo ng mga Oo, groceries yun lang. noon? Binigyan nga niya ako ng ganun. Pero sila may gusto nun. Wala nga kapera-pera, wala nga bigas. Pag may bigas at pera, okay lang. Hindi na. Huwag na. Kung ilalayo mo yung anak ko, alam nyo na nga, iisa na nga lang anak ko, alam nyo na nga yung pinagdaanan ko, napakahirap ng pinagdaanan. Parang wala ano ko tuloy, parang wala kayong awa sa akin eh. Sinabi ko na kay, kay Emily. Sabi ko, pagkit di mo anak yan si Jan, utos-utusan. Sabi naman ni Emily, hindi ako ganyan kay Jan ha. Sabi niya, inano ko nga yan na pag siya na nawawala, nakapag-usap-usap pulis, mamaya lalo siya. Kaya ayun, naano ko sa kanya, parang nawawala na, ko sa kanila. Katulad ngayon, no? Nawawala si Jan, parang wala lang. Wala silang pakialam. Kaya naano ko na yung mga ugali nila. So ganito. Pag naano ko, tawagin ko si Jan. Yun na nasabihin ko sa kanya na umuwi. Umuwi
ko na sa 17. Kay Ate Amor, kay Ma'am Amor, anong gusto niyo sabihin? Kasi mapapanood niya to, nanay. Tsaka parang biglaan lang. Alam Biglaan. ko na, merong ano yan si Ate Kuya Renji. Tinan mo ngayon, nagtitiis na lang ako. Hindi na ako maano, kahit kailangan ko ng pera. Hindi na ako maano. Kasi hindi ka pupunta sa akin. Gusto ko na kasing matahimik, lalo kay Kuya mag-business. Gusto ko na matahimik. O ayan nyo, wala na kayo dun eh. Wala nyo na, pag kailangan mo ng pambili ng ulam-ulam, bigas, punta ka sa akin. Para kahit si Kuya dyan, kahit paano nandun nagtatrabaho, di ba? Kailangan pang lumayo. Yun na, mahirap kasi yung gano'n, yung malayo anak mo, mamaya. Anong mangyari? Eh, wala kasing trabaho dito eh. Kahit na, delikado, huwag nyo ilalayo. Kayo nga, anak nyo maliit pa. Eh kung ako lang, edi, wala namang problema. Hindi naman ako yung naglagay doon. Kasi sa akin, nung sinama ko siya, maayos naman yung naging usapan natin. Binalik ko din siya sa'yo. Kahit ibabarangay mo nga ako nun eh. Tsaka yung barangay na yun, hindi yun totoo. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi ako naniniwala sa barangay. Niyaan ko lang yun. Eh bakit mo ko ibabarangay dati? Sabi mo. Tinatakot mo lang ako. Kasi, sabi mo, naano ko parang ang dami niyang kasama. Kita mo ako, nag-aalala ako sa anak ko. Hindi niyo ba kasi alam ang sitwasyon ko? Di ba nawala na ako ng Alam anak ko yun. Kaya nga Naintindihan ngayon ko nga, yun. iniingatan ko na ngayon ang anak ko. Ngayon naman, ganyan ang ginagawa niyo. Ingat na Huwag ako kasi dyan. yung nyo, nadadamay ako sa nyo, na eh. Naalibad-baran ako dun sa salitang nyo eh. Ano kasi? nadadamay ako. Ano kasi sa akin, kinausap ko si Kuya Renji. Tapos, huling ikaw rin nakasama. Oo, Ang ano ko tuloy, pati ako na. party ka na. Ganon simpleng ganon sa akin, di ba? Naalibad-baran ako dun sa pag sinasabi mong nyo eh. Nakakaano kasi si Kuya Renji. Hindi naman siya dapat na parang nawawala siya sa ayos eh. O kinuha mo yung bata, dapat ibalik mo na. Ito, linggo na. Kuya Renji, kasapin mo si nanay kasi namimiss niya na si Kuya Jan. And gusto niya daw makita. Parang may masama kang balak sa amin mag-ina. Hindi, wala naman siguro masamang balak. Hindi naman Sabi nga siguro. niya, positive daw. Oo, positive lang. Eh di kung dapat positive, dapat sinama mo na ako dun di. Kung sinama mo ko dun, di wala na tayong problema ngayon. Alam ko na panatag na ako. Alam ko na yung lugar na yun eh. Eh ngayon, parang inaano nyo ba ako? Talagang... Iyan na naman sa inyo. Ang ano kasi sa akin, parang naguguluhan ako. Hindi ka sinama. O kaya, naguguluhan ka, ang anak mo mapalayo sa'yo. Hindi ka sanay na malayong anak mo. O ano mararamdaman mo. O, dapat na lang na dati, simpati. hindi ka na pumayag kahit nangihina ka nun. Wag mo isama, ganun na lang. Kahit sabihin mo na, alam ko, kala ko hindi na siya babalik doon dahil sinabihan ko na, pero bakit bumalik pa rin siya? Parang nakikialam din sila doon sa lupa. Gusto rin nila kaming paalisin doon eh. O, yan yun na lang. Pag nakausap ko si Kuya Jan, yun na sabihin ko. Kasi mag-birthday Pero ka. kahit magpapaalis kayo, huwag yung gawin sa ganyang paraan. Wag ako na ay! Anyo na naman eh. Kahit magpapaalis kayo, huwag mo. Nyo, bakit si Ate LB? Kasama niya nyo. Ilan sila? Isa lang ba sila? Sige, ganito na lang. Pag nakausap ko si Jan, sabihin ko na umuwi siya sa birthday mo. Oo. Yun na lang. Tapos pag umuwi ka, ngayon naman, mamaya, ayaw rin niya ako pasamahin. Nabayaan mo na nga yung bata mo. Tapos ganyan naman, hahayaan. Ano ba talaga? Kasi, total, basta umuwi ka dyan. Kasi ako naano ko dito sa mga tao rito. Yun lang yung gusto mo, umuwi siya. Para bang, may kasi rito, ang nahirapan ako kumilos. Kahit makadalaw ka uli doon. Oo, ganun na lang. Pero kung si Kuya hindi ko, kasumama ko. Pasyalan ka na lang, ganon. Nadadala na ako sa ginawa niya eh. Mm. Katulad ngayon, dinala niya si Doc. Hindi bumabalik doon. Ibig niya sabihin, Ibig sabihin, ang gusto mo lang, hindi ka ina-update, yun. Oo, ano Dapat klaseng in-update ka. Ginawa yun. Okay, Renji, yun daw, kasi Parang ano ba nangyari sa'yo, Renji? Pero di na rin kita nakikita. Baka, alam ko, busy ka lang din. Yun na lang, dalawin mo si Nanay Gina, tapos paliwanag mo yung yung nangyari. Baka busy lang din na si Renji. Pumunta ako sa Nueva Vizcaya ha.
Asan ang pamasahe? Hindi nyo alam ang sitwasyon ko dyan. Ang alam ko kasi si Kuya Renji, last na nagkita kami, nag-a-apply siya mag-abroad ulit. Yun pala eh. Oo, baka busy lang, nag-aasikaso ng requirements kaya hindi na Baka pupunta sa mamaya, inyo. inaanin nyo na yung anak ko, nag-iisip tuloy ako ng hindi maganda. Katulad Kayo, ng... ganyan. Katulad yan, hindi nakikipag-usap ng maayos. Dapat makikipag-usap. Pero ang mahalaga ng doon, maayos. nakakausap niyo si Kuya Jan. Yun ang mahalaga doon, nakakausap niyo si Kuya Jan. Ngayon nga, di ko na lang... Ito, kaya nga hindi siya offline. Hindi siya offline. Offline kasi siya mga body. Hindi ko matawagan si Kuya Jan eh. Ayun wala siyang ano. Kayo ganyan. Ito, chinat ko siya, sabi ko, Kuya Jan, kamusta ka dyan? Sabi niya, okay naman po. Nakausap mo na ba si mama mo? Opo kuya, sabi niya. Yan. Okay, basahin mo. Nasa dyan. Yan ang ginagawa niya, ba't di siya makapag-video call? Hindi siya offline eh. Pag online siya na dapat, ganito, wait lang. Dapat may nakalagay na kulay green na ganyan, no? Kita mo yung kulay green na tuldok? Ito. Ayan, dapat ganyan. Yung pangalan niya kasi wala, Ibig sabihin, wala siyang load o wala siyang data. So, hindi niya matatanggap yung tawag ko. Tsaka hindi nga maliwanag yung 100 niya eh. Ano ba yung 100 na yun? Sabi ko sa kanya, ganito gagawin niya. Baka, Pag maglaba ka, huwag mo damihan. Ngayon, nagbanggit ang 100. Sabi ko, ano yun, 100 ako, ang dami nun. Kunti ba laban nun, ang dami nun lalaban. baka nilolo ka lang o kaya hindi lang kayo nagkaintindihan. Oo nga. Kaya yan yung inaalala Hindi nyo. nga kami nagkaintindihan itong huli, yun na nga, pinakahuling usap namin. O kaya yun yung inaalala nyo, huwag nyo alalahanin yun. Mag-alala kayo pag nagsabi sa inyo ng may masakit siya, ganito, ganyan. Pero kung ganong mga bagay, hindi lang kayo nagkaintindihan. Kung marami siyang lalaban, more or less, mamaya magkakaroon. Nay, maniwala ka sa akin, hindi naman paglalabahin yun dun ng ganun. Hindi nga alam ni Ate Amor. Damit niya, obligado siya yung maglaba. Kailangan, damit niya yun, kailangan ipalaban niya sa iba. Yun dapat. Alam niya na, bawal siyang mapagod. Alam niya na. Walang mangyayari sa kanya kung bawal siyang mapagod. Dapat may exercise yung katawan niya, laki-laki niya. Mas malaki pa siya sa akin. Malaki, kala mo lang malaki. Oo. Kahit na malaki siya, kung mahina ang niya, resistensya baga. Mahina ang resistensya niya. Kasi nga, nung kuya niya, pinakabunso yan. Ewan ko lang kung bakit humina ang katawan niya. Malakas yun eh. Mas malakas pa sa akin nung nagbuhat nga kami ng yan binuhat namin. Ng generator. Siya dire-diretso, sabi ko magpahinga tayo kasi di ko kaya. Ang lakas-lakas yan ni Kuya Jan, Nay. Ganito yan, bata na yan, mahilig yan magpagod. Hindi siya marunong magpagod Kaya nga. ng katawan niya. Ang kagandahan nun, yung pinagpapaguran niya, sumasahod siya. Kaysa naman dito, nagpapagod siya sa mga barkada niya dyan. Wala man lang wala siyang kinikita. At least nakakapagpadala pa siya sa'yo. Oh. Sabi ko nga, kung pagkapagkain mo lang naman, pwede ka namang dumalaw dito sa akin. Pwede naman kita mabigyan ng Gusto pa nga daw pagkapagkain niya mo. ng Ilocano mag-aral lang yung salita. Matututo siya doon kasi Ilocano doon ang tao. Hindi daw niya maintindihan yung mga nag-iusap sa niya. Bawa katabi, paligid niya. Kaya ipapaintindi ko sa inyo ngayon, unawain nyo lang muna siya. Malay mo, nag-iipon. O kaya, nag-iipon ng pamasahe, pagbalik, kukunin ka na niya. okay naman daw siya, tapos... Oo, okay naman. Okay naman na siya. Sabi, okay naman po ako kuya. Sabi niya, sabi ko, nakausap mo na ba si mama mo? Opo kuya, nung nakaraan, sabi niya. Oo. Kaya, sabi ko, okay na naman pala si kuya dyan. Hindi, okay lang. Yun lang naman ang importante sa akin eh. Siyempre, ang Okay konsepto siya. talaga, ang anak ko. Oo. Kukunin ko pa nga ibang anak ko, pero ang sabi, ayan, ang prioritize ko siya. Siya na muna, intindihin nyo na lang muna siya na nandun siya habang nagtatrabaho. At malay nyo, nag-iipon siya para din naman sa inyo yun. Eto, tingnan mo. Napanood mo na ba yung vlog ko na nakausap ko siya? May nakita ko doon, nasa ano ka? Yung parang nasa Sakyan. television. Oo nga, sa vlog yun. Eto, pero napanood mo yun, yung kausap ko siya kasi yung Mama Amor. Nakikita ko nga, pero hindi ko naririnig. Di mo naririnig. Wait lang, hanapin natin. Ipanood ko siya para makita mo si Kuya dyan.
Ano nga siya, nagtatanim nga siya eh. Nagtatanim ng Siya. Umaga singkamas. yata. Ang alam ko umaga yun. Ano ba si Kuya dyan? Panood natin mga buddy kasi hindi daw pala napanood ni nanay. Eto, panoorin mo. Hawak eh. 8 people are hired every minute on LinkedIn. Wait Get lang. the app today. Hello po, magandang So, yan si Jan. sa ating lahat. Kita mo? Ito yung mga nadamuan natin. Yan yung tinataniman nila. Nalalanigan nga ito eh. Mainit nga yan. Yan yung tinataniman niya. Oh, ang sipag-sipag nga. Dapat proud kayo sa kanya. Nakakapagod man po pero ang sarap sa pakiramdam. Oh, di ba? Matagal na to yung unang ano. Kumusta kaya? Ayan na, tumatawag siya. Kumusta po? Okay na, okay. Kasama niya si Ma'am Amor. Ayun na yung signal. Saan po kayo ngayon? Nandito po sa bahay, ma'am. Ay, kamusta po? Ay, si Jan po. Ah, Jan, kamusta? Pogi na. Nakapagpagupit na siya. Ako nga nagputos ng pagupitan niya. Oo, maayos na. Hindi naman po ba siya nagpapasaway, ma'am? Ay, yan nga. Yan. Oh. Mabait yan, mabait yan. Kailangan lang ng konting ano. Hindi pa naman yan pinapalo. Hindi na, sino man papalo dyan? Dapat nga Bakit yata, hindi siya sabi dapat niya, nga yan okay? palu-palo eh. Okay nga daw siya, eh, masaya. Oh. Ako kasi hindi ako pinapalo ng tatay ko, kaya nga hindi rin ako namamalo. Buwan na, mamaya mat lang, ma'am. Oh, ibig sabihin, marunong na daw siya Ba? magtanim ng singkamas. Mas maganda na iba yung ano, surroundings mo. Hindi yung sa kinalakihan mo, eh, masasanay ka lang doon. Nakapagpadala na rin siya at mama niya. Oh, nakapagpadala daw siya sa'yo. Kamusta naman si mama mo? Nakausap naman ako niya, nakapadala naman siya 2 beses, kahit nag-300 na. Hmm. Stop pa po kami ngayon eh, dahil natin lang namin yung magpapadam. Baka kaya hindi nagpadala kasi inintay pa daw niya na yung magpapadamo. Ha? Oh, di ba? Uy, Narinig niyo anak ba? mo, sino yun? Anak mo yun? Narinig niyo? Kahit tulog po siya. No, kain tulog nga lang daw siya. Maganda yan kung ano, kung sakaling Kaya nga, may pag wala chance na silang may ginagawa. Oh, di ba? pag-aaral mo. Kaya nga po, sabi na nga ng Wala lang signal kasi kaya nagaganyan. kasi dapat ipasok siya sa trabaho eh. Kami nakagraduate pa, sabi niya hindi pa, sabi ko. Oh, di ba? Sana papasok sa magandang trabaho. Sabi, may alas naman kasi dito eh, sabi niya. Kasi hindi nakapagtapos. Ah, may, Si mama. Hindi po huli ang lahat niyan.